Welcome to Donmar TV News Channel. Walang nakikitang potential successor at deserving na humalili sa kanya sa ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay bagaman may potential aspirants at posibleng magpatuloy ng kanyang legacy. Ngunit sa kabila nito wala pa rin siyang balak sa ngayon na pagbigyan ng pag-uudyok ng mga kasama sa PDP laban na tumakbo bilang vice-presidente. Ayon sa Pangulo, tumatanggi na siya rito dahil handa na rin siya sa kanyang retirement. Ngunit naniniwala si Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban Secretary General Melvin Matibag na bukas pa rin ang Pangulo sa posibleng pagtakbo bilang Vice President sa 2022 elections. Ayon kay Matibag, ang tanging sinabi ng Pangulo ay nilalabanan niya ang mga pag-uudyok ngunit hindi tinatanggihan. Kaya naman umaasa sila na ikokonsidera pa rin ito ang mga panawagan ng mga kapartido. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ikinokonsidera ng Pangulo ang mga suwestyon na ito. Wala pa naman pong desisyon kasi si Presidente Duterte. So lahat po ng gusto magmungkahi, magbigay ng suhestyon, welcome naman po sila dahil nasa proseso pa lang ng pagdedesisyon ang ating Presidente. Ngunit para sa political science professor na si Dennis Coronacion, hindi na dapat tumakbo si Pangulong Duterte dahil kokontrahin na nito ang isinasaad ng konstitusyon. Ang tinutukoy nito ay ang probisyon na nagsasabing ang Pangulo ay hindi na eligible o karapat-dapat na ma-re-elect. Ang mangyayari, is going to put our political system in a crisis. What do I mean by that? Kasi the design of our system, following the provisions of the Constitution, says that once you become president, you're not supposed to be a president anymore for the second time. Dagdag di koronasyon ang paglutang ng muling pagtakbo ni Pangulong Duterte sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan ay maaaring magkaroon ng hindi magandang pahiwatig sa publiko. Ang unang binanggit na ng grupo ay sina Vice President Leni Robredo, Senators Grace Poe at Nancy Binay, dating Senador Antonio Trillanes IV at Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso. Pero ayon dito kay Attorney Howard Calleja, isa sa mga convener ng grupo, maaaring madadagdagan pa ito, Bernard. Isinabay nila ito sa araw ng kalayaan dahil simula na anya ng muling pagbabalik ng kalayaan, karapatan at moral ng mga Pilipino na ipinagkait ng kasalukuyang administrasyon. Tiniyak ng grupo na magandang balita at matuwid na pamumuno ang kanilang ibibigay sa sambayanang Pilipino kung mahalal ang kanilang mga pambato sa darating na eleksyon. Kabilang rito ang pagsusulong sa ating karapatan sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, paglaban sa extrajudicial killings at pang-aabuso umano ng mga tauhan ng pamahalaan. May isang online application na maaaring pumili ang publiko kung sino sa mga ilalabas nilang pangalan o nominee ang maging standard bearer. Dagdag pa ni Calleja, posibleng sa susunod na buwan o Agosto ay mailabas na nila yung pinal o opisyal na pambato, partikular sa pagka-presidente at vice-presidente. At bukod dyan, Bernard, target din ng grupo na makabuo ng 12 mga kandidato para naman sa pagka-senador. Ewan ko ba, Mayor Isko, ano ba ito? Eto. Panoorin natin ha, panoorin natin. Marami na namang na-bad trip sa sistema ng pagbabakuna sa Maynila. Kahit kasi Ikaw naman, Sir Rapi Tulfo. Na naman, as in, parang since, mula nung nagbakuna sila, lagi na lang may problema. Ay nako, Regina Constantino, dahil di ako nanalo, ako na lang magbibigay. O yun! Alam mo, nakakatuwa na ito ha. Parang mukhang isang buong linggo na. Mukhang isang linggo na ang problema dito sa Maynila. Ano? Parang, okay ka lang, Mayor Isko, hindi ka ba marunong makinig? Hindi ka ba marunong makinig sa tao? Hirap na yung mga tao, nagdudusa na sila. Abay, pambira ka naman dyan. Hindi ka nagbabago. Grabe naman yung pride nyo, sir. Dahil ho ba na ayaw ninyong masabihan na hindi, natalo kayo ni Banatbay. O kaya dahil napupuna kayo. Wag naman ganun. Sumunod na lang ho kayo, papalakpakan ko kayo. Promise. Maayos nyo na ito. Gawin nyo ng appointment system, hindi na pila-pila. Isipin mo, 1 week na ito. 1 week na almost mula nung nagsimulang magbigay ng A4. Hala, bahala na kayong pumila. O, tingnan nyo ha. aga na silang pumila
marami pa rin naabutan ng cut-off. Apila ng publiko, baguhin na ang magulong sistema na Kaya tuloy talaga tama yung sinasabi nito ni Randel eh. Parang sinasadya na eh, para isisi kay PRRD. May point eh, tingnan mo yung mamang magsasalita. Ha? Kasi talagang ang sinabi niya, gobyerno na eh. Oh. Haha. Parang ba ako nauna, thirds. Hindi, huwag kayong ganon. Iba ho yung, ulitin ko ha, yung mga sumasali sa games. Iba ho yung lumalabas sa inyo at saka iba yung lumalabas dito sa screen. Ang final po yung nasa screen, okay? first come, first serve at walang appointment. Nasa frontline ng balitang yan si Romel Lopez. Parang ahas sa haba ng pila sa labas ng isang mall sa Binondo, Maynila kanina. First come, first serve. Tingnan mo oh, Mayor Isko, ano to? Kaya nga sila magpapabakuna kasi ayaw nilang mahawa. Ayaw nilang magkasakit ng COVID. Pero tingnan mo naman, Mayor Isko, ano ba naman yan? Alam mo, konti na lang, ma'am. Madidemanda ba ako pag mumurahin ko to si Isko? May abogado ba dyan? Eh, kasi naman, tingnan mo naman yung kagaguhan na yan eh. Hindi, di ba? Kaya ka nga nagpunta dyan. Kaya ka nga nagano dyan kasi gusto mong hindi ka magkasakit. Tapos pupunta ka ganyan ng haba ng pila. Pa rin ang sistema. Kaya ang 2,000 dose na nakalaan dito, ubos pagsabit ng alas 9 ng umaga. Kaya sabi mo, uwi na sila. Sayang pagod. Bad Oh, sabihan mo na umuwi na sila. Hindi, kasi tama nga naman. Oh. So, ibig sabihin, kunwari isipin nyo na lang to. Kunwari lang 8 o'clock ang simula ng bakunahan. Sa tingin mo, ano oras pupunta tao para pumila? Yung iba nga, di ba sinasabi nila mula alas 4 na andyan na sila? Ano namang gagaguhan? Walang kasiste-sistema. Ano to? trip tuloy ang 79 years old na si Lolo Vic. 2 beses na siyang pumila at parehas na na-cut off. O tingnan mo ito, kawawa naman tong matanda na ito. 2 beses na siyang pumila. 79 years old Mayor Isko, wala ka bang kaawa-awa sa mga taga Manila? Pambira. Ako mga taga Maynila, makinig kayo sa akin ha. Pag kayo boboto pa dyan sa tao na yan, you deserve it. Yun ang sasabihin ko sa inyo, you deserve it. Hindi, tingnan mo. Kaya kung kayo dyan sa Maynila, hindi maturukan ng vaccine yung mga nagtatrabaho dyan, you deserve it. Yung totoo, John Demick, salamat po. Kasi, pambihira, kawawa naman. Mayor Isko, nakakaawa naman po yan. Ito, wag niyo sasabihin hindi kasi meron kayong ibang gustong kandidato. Walang kahalong politika ito. Kawawa yung mga tao dyan. Kaya nga ganito eh. Mayor Isko, pangako ko sa'yo, bukas, baguhin mo na yan. Pag binago mo yan, papalakpakan kita. Pupurihin kita dito sa channel ko. Baguhin nyo na yan, pers come pers serve ninyong patakaran. Kayo lang ang gumagawa niyan eh. Kaloka. Yung iba talagang by appointment eh. Siyempre, yung kailangan pare ibang eskwela, yung meron yung senior priority. At senior, isang line. Yung hindi senior, isang line. Para hindi magulo. Buti pa to si tatay, alam niya eh. O, isang line yung senior, isang line yung... MG De Leon, maraming salamat po. Alam mo sorry mananawagan na ako kay sa DILG. Tsaka kay Gla Galvez, DILG, Sec Galvez. Para wala ho tayong mayor dyan sa Maynila. Ano bang nangyayari dyan sa Maynila? Oh, kawawa naman eh. Kawawa talaga yung matanda. Isipin mo, twice na siyang pumila dyan ng sobrang aga. Tapos hindi siya... At saka bakit pinaghalo yung... Ayoko na! Ayoko na talaga. Ayoko na. Nakakainis na eh. Napipiko na ako eh. Bastusan na ito eh. Kawawa naman yung matanda. Alam mo kung ako lang, ito totoo lang kung ako lang may-ari ng bakuna, pupuntahan ko si tatay, babakunahan ko na eh. Pambihira naman, no? Eh, bakit bago lang kayo dito? Hindi ba matagal na? Ilan linggo na? Ilang linggo na ito gawa? Ano katagal na? Ako may isip kayo, wala isip ba? Oh. Ako may isip, ikaw wala isip daw niya. Pambihira, oh.
Gobyerno, walang isip. O, tingnan mo si tatay, ano sabi niya, gobyerno walang isip. O, sino sinisi ngayon? Yung gobyerno na kaagad. Dapat ilagay nyo dyan, si Mayor Iskong ang namumuno sa Maynila. Ha? Desisyon nila yan. Hindi desisyon ng national government yan na i-pers come perserve kayo. Kawawa talaga. Ang ibang bigo umapila naman sa Manila LGU na baguhin sana ang Tingnan mo, oh, anak ng tutsa yan. Oh. Grabe ha. sistema. Ganun yung haba-haba ng pinila namin. 6:30, nandito na kami, wala na palang number. Hindi masyadong organized, sobra. Mukha kaming kawawa, pila lang ng pila. Sana, no? Hindi, kaya nga ho, nananawagan ho ako sa inyo. Anak ng tutsa, huwag niyong kakalimutan sa 2022, yung ginawa sa inyo ng mayor niyo. Yun lang ang sa akin. Oh. Yun lang ang sa akin. Or else, ang sasabihin ko sa inyo, you deserve it. Yun totoo. Pambira naman po, oh. Kung kayo naaawa na kayo sa sarili nyo, kaawa-awa, ako din naaawa din ako, isipin mo, ang hirap po niyan. Yan sa lahat ang pinaka-ayoko, yung papipilahin ako ng ganyang kahaba. Sana kung kasalanan ko alam mo yun? Sana kung kasalanan ko, kaya pipila ako ng ganyang kahaba. O kaya nga may problema talaga. Hindi Diba? Ang akin, mantakin mo, hindi by appointment? 1980 pa ba tayo? At kanya-kanya na lang kung sino mauna siya na ano? Anak naman ng ano. Bago na sana, puro text na lang para hindi, kasi mas nakakahawa yung ganito, di ba? Hindi ko nga maintindihan Dapat panawagan nyo sa mayor nyo dyan. Tama nga. Hindi ko maintindihan. Bakit yung mga tao na naandyan, alam nila yung solusyon. Pero yung mayor nitong Maynila, hindi alam ang solusyon. Di ba walang alam sa solusyon. Sila nga alam bakit hindi na lang by appointment tas iti-text na lang kung sino yung pupunta. Ang dahilan kasi nila, kasi pag in-appointment, hindi naman pupunta. So sayang ang bakuna. Ito na lang ganito na lang kasimple. Mayor Isko, kung tama yung sistema mo, di sana lahat ng mayor ginaya ka na. Hindi Ha? Ikaw lang ang ganyan. O kung meron man, siguro ilan lang. Pero karamihan na mga mayor sa Metro Manila, by appointment. Ibig sabihin, there's something wrong with you. Never na hindi ka pa bakunado. Schedule talaga ang the best. Buti alam mo, madam. Yung mayor dyan, walang alam Anak ng tutsa, oo. Ang utos naman talaga ng IATF sa mga LGU, dapat appointment system ang ipatutupad sa pagbabakuna. Okay, bakit? Anong nangyari? Ha? Unfortunately, of course, different local governments would have different forms of implementing it. That's why we are really reiterating our call on our call for all of the local governments to follow the protocols and the guidance that we are giving. That first, master listing should be done. Second, we need to enable the environment so that everybody can have more access. Pero nanindigan ang pamunuan ng Maynila sa kanilang first come first serve na patakaran. Grabe. Iniiwasan kasi nilang masayang ang mga bakuna. Hindi ko mag-gets bakit masasayang ang bakuna na kayo ng itong kalabaw. Bakit? Pagdating ba doon, hindi ko maintindihan Kunwari, hindi dumating yung mga na-appointment. Binuksan nyo na ba yung bakuna? Para, hindi dumating tong tapong ko na. Hindi dumating, itatapong ko na. Jane Sistona, maraming salamat po. Hindi, di ba, naisip ko lang bakit masasayang? Pwede namang gamitin bukas. O di bukas magpapunta kayo na mas marami. Hindi yung lahat nakapila. Maria Pascua, good evening Pinas Katal. Kasalanan din ng mga kapitan ng barangay. Totoo, appointment system ang best. Lalo na kung hindi sisipot ang mga Tingnan mo. Mayor Isko, masaya ka dyan? Pakita, ano ko nga sa'yo, tanungin kita, masaya ka na nakikita yung Manileño ng ganyan? Sige nga Mayor Isko, pakisagot lang ako. Masaya ka ba na nakikita mo yung Manileño ng ganyan? Panat bay?
Good problem yan. Ibig sabihin, maraming gusto magpabakuna. Ay, patay tayo dyan.